si Ginoong Lito Banayo, isa pong political analyst, makakapanayam natin. Kalito, live po kayo sa Net25 at Radyo Agila, maging sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Kalito, good morning po. Magandang umaga sa inyo, Ka Nelson at Ka Jen. Sa Opo, lahat ng tagapakinig natin. kamusta na kayo, Kalito? Ayos naman, awa ng Panginoon Diyos. Ayun, opo. Una, sa inyo na nga manggaling, ano bang pananaw ninyo, ano ang tingin ninyo sa mga naging statement kahapon ng 18, ngayon ay 22 na former soldiers? Napakinggan ko, hindi naman lahat kasi may mga parts na Opo. lumabas ako, umalis ako sa TV monitor, no? Pero basically napanood ko yung buong, siguro halos 3 o 4 na oras lahat yun no? Oo nga po, oo. Ang nakikita natin dito ay una, ito ang nangyayari kapag sinusuppress natin o hindi natin pinapayagan na lumabas ang anumang ebidensya meron ang sino man tungkol dito sa nakahihindik na flood control scandal. Kasi ang nangyayari, kung halimbawa yung Blue Ribbon Committee ng Senado na dati ay ating ipinagmamalaki na siyang hayagan ng katotohanan sa Senado, ay talagang maayos ang pagkakahandle at walang tinatago, walang ikinukupli, walang pinagtatakpan. Hindi sana umabot sa ganito na ang mga tumitistigong ito na may kaalaman tungkol sa mga pagbibigay ng mali-maleta o bag-bag na pera sa mga matataas sa ating pamahalaan. Hindi sana umabot sa ganito na itong mga ito ay nagpe-press conference at inilalahad yung kanilang nalalaman. Hindi ko sinasabing lahat ng kanilang pinahayag ay totoo. Opo, Pero opo. din ako mga nakikita na parang hindi yata totoo yon. Meron din naman, marami in fact, na alam ko kasi halimbawa yung bahay ng isang senador, nakapunta na ako doon At alam kong yun bahay ng isang senador. No? Yung dating opisina ng isang in fact, dati pang Senate President. Alam ng marami sa Senado na nag-uopisina doon, parang another office ng dating Senate President. So itong mga bagay na ito, at marami silang pinakita mga litrato, mga video clips, mga kung ano-ano. Kung ito'y hindi pinagtatakpan o hindi sana dininig ng Blue Ribbon Committee na hindi sana umabot sa ganito. Tama. Na dumami na ng dumami. Ngayon napakalaki ng problema ng Senado. Halos kalahati sa kanila dinamay nitong mga sundalong ito, dating sundalo. No? I would suppose mga 10 hanggang 12 nadamay dito sa talamak na flood control scam. Whether totoo lahat yung sinasabi ng mga dating sundalo o hindi. So paano ngayon silang magkakaroon ng credible na hearing or investigation tungkol dito? Opo. No? Iyan ang nagiging problema ngayon. Saan dudulog ang katotohanan ngayon dito sa ating bansa? Di na natin alam Totoo. No? Kasi nakakatakot, Kalito, pag nabanggit ka, parang dating guilty agad no? Yun na nga. Kasi dapat sinusuri dapat binigyan na sila ng plataforma para sabihin ang kanilang sinasabi. Yun po. At doon ay masusuri ng maayos kung totoo o hindi. O kung half truth o half lie. Kasi meron naman doong, halimbawa, nagkita lang si Saldico at isang politiko, pero hindi mo naman nakitang mismong yung bag o maleta ibinigay doon sa politiko. That does not necessarily mean na sinuhulan yung politikong yun, no? So yun ang mga problema, no? Kung ba sa wika nga sa salitang English, ang purpose ng investigasyon ay to dismiss the chaff from the grain. No? Ano ba talaga yung putil at ano ba yung ipa? No, wika nga. No? Kalito, sa public perception ay parang kasi, simula't simula, lahat ng gustong magsalita ay parang pinipigil
So sa tingin nyo, ang public perception ay mas ano ba yan? Anong tawag dito? Nakasama pa dahil sa hindi nila pinayagan na at least marinig at doon sa isang formal na pagdinig ay natatanong sila yung Yun. credibility nila, Kalito? Tama yan sinabi mo, Ka Nelson, ano? Ang alam natin ito, pare-pareho tayong naging mamamahayag at in my case at one point in my life, no? Opo. Bad news sells di ba? Pag mas madaling paniwalaan yung masama mong sinabi tungkol sa isang tao o sa isang politiko kaysa yung mabuti mong sinasabi no, tungkol sa kanya. At ang nangyari dito, dahil nga sinusuppress natin yung ebidensya nitong mga ito at wala tayong pinakitang maayos na investigasyon tungkol dito sa flood control scandal. Nagkaroon pa nga tayo, nagtayo pa ng ICI, yung Infrastructure, Investigative Commission for Infrastructure, na wala naman pala silbi. No? Kamukat-mukat mo yung dalawang credible na commissioner na galing sa pribadong sektor, may mga experience, may kaalaman, nag-resign na lamang dahil parang lokohan lamang yung ICI, walang resources, walang budget, walang malinaw na direksyon, walang kapangyarihang magsamon o magpiliting humarap ng mga testigo. So, lokohan na nangyari. So, ganun na nangyayari. Pag ang balita, whether true or not, whether half truth or half lie, ay iyon sinusuppress. Lalo nga yung ang tao ay naniniwala. Kasi pag pinagtatakpan mo isang bagay, siyempre, yung utak ng miski na payak na mamamayan, ordinaryong mamamayan, ang iisipin, bakit pilit na tinatago? Baka nga totoo. May duda agad, ano? Oo. Pero ang Malacanang administration, sigurado may pondo yan para sa public relation, di ba? Sa image build-up. Hindi ba sa tingin hindi expert ang mga ito para maintindihan ito? Ewan ko. Ang problema kasi, Ka Nelson, ang isang tao, lalo na kung ikaw ay opisyal ng gobyerno, na ikaw ay nasasangkot at alam mong may kinalalaman ka doon sa isinasangkot sa'yo, nagiging iba ang iyong ang iyong huwisyo, ang iyong ang reaction mo sa mga ganito, no? Hindi ka na makagawa ng tama, no? Yun ang nangyayari pag ganyan ang situation. Nakikita naman natin dito, halos lahat ng sangay ng ating pamahalaan, liban na lamang sa hudikatura, parang sangkot dito sa flood control scandal, no? Mukhang... Hello. Opo, nakikinig po kami, Kalito. Kasi na nga, 2026, 2 years na lang, 2028, may impeachment. May nakikita ba tayong endgame ng administration dito? Na at least kumbaga kung tawagin nila, at least graceful exit, Kalito. Frankly, wala Sa ngayon, napakagulo ng Mabigat sitwasyon. pala. Oo, napakagulo ng sitwasyon. Ako nga ewan ko, parang ang nakikita ko na lamang na solusyon dito, kung maari sanang mangyari, pero medyo mahirap na mangyari, ay kung magsama-sama na yung iba't ibang mga religion o religious sector ng ating bansa at sila na ang magtayo ng isang people's tribunal, wika nga, o people's court, no? Para pakinggan. Hindi lamang itong mga ito, kundi kung sino-sino. Wala silang subpoena powers, no? Kundi yung pananalig ng taong bayan sa kanilang pinaniniwalaan o pinagsasampalatayaan, no? Magsama-sama sana at sila na ang humanap kasi sana there is already a failure on the part of almost all branches of government, no? To seek the truth in this scandal. Napakalaking pera kasi. Alam mo, ang kinatatakutan ko, Ka Nelson, Ka Jen, papasok tayo sa panahon na maraming magugutom
Opo. Nakikita natin papasok na ang El Nino, ano? At alam ko bilang dating administrador ng NSA na ang ating sitwasyon sa bigas ay precarious, no? Baka umabot sa panahon na gusto man nating mag-angkat ng bigas, hindi na natin abot kaya ang presyo ng aangkating bigas, no? Dahil hindi lang naman tayo apektado nung nangyari sa Middle East because of that, napakataas ng presyo ng abono. Tapos pumasok pa itong Super El Nino. Pagka ganyan, baka tayo abutin ng taggutom na pumipila ang tao para sa kakaunting kilo ng bigas na mabibili. That is going to be a very explosive situation na ang mangyayari pa ngayon nito, hindi natin masisisi ang taong bayan kung ang isipin ay lahat nitong pagkakahirap natin ay dahil sa korupsyon. No? Totoo man o hindi, ano? Alam mo, yung simpleng pananaw ng tao, hindi mo at hindi mo naman sila masisisi. Kasi ang nakikita nilang korupsyon kahindik-hindik eh. Hindi yung pangungupit eh. Hindi, talagang halos kinuha ng lahat eh. No? Nakakatakot, Pa Nelson at Kajen. I don't know, suntok sa buwan yung aking mungkahi, no? Sana magkaisa ang ating mga religious leaders, no? Opo. Para sila na ang umungkat sa katotohanan, no? Opo. Dahil hindi na natin mapagkakatiwalaan yung mga legislatura, ang ehekutibo, at ang Supreme Court naman ay hindi naman pwedeng mangialam kung walang kasong idinudulog sa kanila, no? Opo. So we are in this catch-22 situation. Di natin alam kung anong mangyayari. Nako. At idadagdag ko na rin pala, ano ang nakikita yung magiging senaryo mamaya? Meron special session ang natin, ang Kongreso. Well, mukhang itutuloy nila ang kung totoong meron na silang sapat na numero, meron na Opo. silang 13, maaaring ituloy nila yung change of leadership. Pero merong nakadulog naman sa Supreme Court na kahapon lamang inihain nitong sila kampo ni Senator Alan Cayetano. Opo. Wala namang lapse yun. Miski na halimbawa magkaroon ng change of leadership, kung sabihin ng Supreme Court na yung original na change of leadership ay lapag sa tuntunin mismo ng Senado at ng saligang batas, mapipilitang magkakagulo na naman ng Senado, magkakaroon na naman ng panibagong bilangan, no? So, yun din ang isa pa problema, no? Yung liderato ng Senado ay hanggang ngayon walang linaw kung sino ang totoo at sino ang nagpapanggap. So sa tingin nyo, aayusin mo na yung leadership bago yung mga, kasi sa agenda, Nelson, ipapasa yung mga halagang batas daw Unang-una, wala akong nakikitang sobrang halaga ng batas na kailangan Tama kayo. special session. Opo. No? Kung ang sasabihin natin yung pagkaka-promote ng mga general, ang commission on appointments ay separate from both the Senate and the House, no? Pwede 'yon na pagamat kung magkakasundo lamang ang Senado at Kongreso, ang mababang kapulungan, pwede namang i-convene yung commission on appointments by joint agreement ng mga pinuno nila, no? Para lamang i-confirm yung nabinbin na promotion o confirmation ng appointment ng mga general o coronel ng militar, no? Hindi pero yung mga iba namang panukala, mag-uumpisa na naman tayo sa July 27 We're talking of 45 days from now or less, no? So pwede naman maghintay yung mga ganon. Dito po sa impeachment na gagawin, kasi napansin namin na si Senador Jinggoy kahapon may preventive suspension na. Yun na nga, So, maaaring hindi na siya hindi na pwedeng sumama yan sa botohan. Si Mark Berlier naman, nag-abroad. So pabawas ng pabawas. Ano nakikita nyo? Para bang ito ba meron ba talagang persahan ba yung mangyayari para matanggal si BP? Parang ganun na nangyayari, Nelson. Parang hindi mo maubos maisip kung bakit nagkakaganito, no?
hindi naman unang-una, ang bilang ng senador ay 24 pa rin. Wala namang namamatay, wala namang nagre-resign, at wala namang i-expel. So karapatan pa rin ni Senator Jinggoy, karapatan pa rin ni Senator Ronaldo de la Rosa, kung nanaisin nila na makilahok sa impeachment trial pagkat napakahalaga nito. At yung impeachment court ay hindi naman bound by the same rules as the Senate acting as a legislature, no? Opo. So dapat isinaalang-alang ito. Pero yung 90-day suspension ay hindi pa rin naman expulsion. Aha. No? So maaari ring maaari questionin na naman ito sa Korte Suprema. Lahat na lang ng bagay ngayon umaabot sa Korte Suprema dahil wala tayong nakikitang malinaw na liderato no? Yung mga ganitong bagay, gaya nga ng natanong mo kanina ka Nelson, meron naman mga mahuhusay na public relations, mahuhusay na mga tao rin sa pamahalaan. Hindi na dapat umaabot sa ganitong pinalalaki yung sunog. At ngayong sobrang laki, hindi mo malaman kung paano mo aampatin yung sunog na yun. Ano? So nagiging reactionary, piece by piece reaction instead of a holistic approach to governance na hindi natin nakikita sa nakaraang 4 na taon. Sayang ang panahon, Kalito, no? Doon na pupunta sa awayan sa halip na umusad ang bansa natin. Totoo. Kung kailan pa lahat naman tayo tumatanda. Parang paurong itong ating bansa Ito na pong inaabot ka doon sa panahong parang nawawalan ka na ng pag-asa. Pero pag-asa, sinabukasan ng ating saling lahi. magsosona na po muli ang presidente. Sa tingin ninyo, ano kung kayo ang kukunin? Kayo Lito, kayo nga ang sumulat. Ano ba ilalaman ko dito? Ano yung contribute nyo? Ano ba dapat na mailaman doon sa SONA? Alam niyo, nakatulong na rin ako sa pagsulat ng ilang SONA. Yes po. No, nung panahon ni Pangulong Estrada at ako'y Presidential Advisor on Political Affairs. No? Pero ito yung sitwasyon na parang hindi mo malaman kung anong pwede mo sabihin. No? Maliban na lang siguro, papalitan niya yung kanyang kabinete, papasok niya yung mga natalo nung yung nireject ng tao nung huling halalan, pagka senador o pagka congressman, baka yun ang magiging mensahe. Yun lang ang nakikita kong bago. Ganun po? Oo. Kaya lang, may dati siyang sinabing mahiya naman kayo Doon gagraduhan no? Yun na nga po problema, yung mga pumalakpak hindi naman marunong mahiya Yun lang. Ay, nako. Kalito, nakakuha namin. Ay, tika lang, bago lang tayo tapusin, anong nakikita niyong paraan para mailagay sa tamang konteksto itong mga naging statement ng mga dating sundalo? Wala pong ibang dahilan kundi magkaroon ng official hearing yung mga yan. Ayun. Kung dadaanin natin dito sa tinatawag na kasi maraming naghabla o maraming maghahabla, ididemanda raw sila, magiging napakahaba ng prosesong yan at napakadami kasi nila, 22 as of yesterday, At hindi naman maaring, siyempre kanya-kanyang habla yan, Opo. Bumanggit kay senador ganito, bumanggit kay congressman ganito, may isang demanda yan. Wala katapusan ang mangyayari. Talagang kinakailangan magkaroon ng isang credible na investigative body, miski na nga sabihin nating People's Tribunal. Bagamat kailangan talaga yung mga credible na institusyon katulad ng mga simbahan at sambahan, magkasama para magkaroon ng pinaniniwalaan ng tao. Kailangan kasi yun dahil wala ng credibility ang mga institusyon ng ating politika at ng ating gobyerno. Yun ang problema. No? Anyway, Kalito, magandang umaga po. Salamat sa inyong mga opinion. Malaking bagay po ito para sa amin.